Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Kaso ni Senator Ronald De La Rosa, dapat munang ipaubaya sa local court. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Wala dapat ibang magdesisyon sa kaso ni Senador Ronald Bato De La Rosa kundi ang ating mga lokal na korte bilang referee o final arbiter at hindi kung ano lang ang gusto ng administrasyon. Ito ang paniniwala ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kasunod ng balitang may warrant of arrest na ito mula sa International Criminal Court o ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Giit ni Cayetano, dapat nabigyan ng pagkakataon ng ating lokal na korte na magdesisyon sa arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Mahalagang linawin kung applicable sa kanyang kaso ang panibagong extradition rules. Pakiusap ni Cayetano sa mga leader ng bansa ay magtiwala sa ating criminal justice system, lalo na sa ating mga korte. Hindi nararapat na kahit sino na lang ay maaaring damputin sa Pilipinas at dalhin sa ibang bansa. Point ko, pagka hindi nagkasundo, sino ba ang mag-design? Hindi naman pwede kung sinong admin, siya na lang. Kasi hindi na tayo rule of law noon, rule of men na tayo. So kung kakampi mo ang administrasyon, hindi ka extradite o padadala sa international level. Pagkalaban mo, padadala ka. There has to be a final arbiter, and if you look at the Philippine Constitution, iisa lang yan, yung korte. Sabi naman ni Senate President Vicente Tito Soto III, pinaaaral na niya sa legal team ng Senado ang kaso ni Senator Bato De La Rosa. At hanggang kagabi ay hindi pa niya ito nakakausap dahil hindi ito dumalo sa pagbabalik sesyon nila kahapon. Partikular na gustong malinawan ni SP Soto ay tungkol sa question ng extradition. Dahil kakaiba ito sa naging kaso dati ni dating Senador Antonio Trillanes at Leila de Lima na ang kanilang kaso ay pending sa mga lokal na korte at hindi mula sa international court. Pinaano ko lang, nagpahingi lang ako, wala pa, hindi ko natatanggap kung ano yung opinion nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time, during the time Senator De Lima, Senator Trillanes, yun lang yung mga nabanggit ko, ang mga positioning namin. Itong ngayon, hinihingi ko sa legal. Kung sila sinasabing extradition or something like that. Hinihingi ko lang, wala pa, hindi ba sinasubmit sa akin. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, Philippine-US-Japan, lalo pang pinalakas interoperability sa karagatan re-13th Multilateral Maritime Exercise. Muling nagsanib puwersa ang Armed Forces of the Philippines, United States Indo-Pacific Command, at Japan Maritime Self-Defense Force para sa panibagong iteration ng Multilateral Maritime Cooperative Activity na isinagawa sa West Philippine Sea noong November 14 at 15. Ito na ang ika-8 MMCA ngayong taon at ika-13 mula nang itatag ang naturang serye ng pagsasanib ehersisyo. Sa panig ng Pilipinas, idineploy ng Armed Forces of the Philippines ang BRP Jose Rizal, BRP Antonio Luna, at isang AW-159 helicopter. Ang US lumahok ang kanilang Nimitz Carrier Strike Group na binubuo ng USS Nimitz, USS Wayne Meyer, USS Gridley, at USS Lina Sutcliffe Higbee, samantala, kinatawan ng JMSDF ang JS Akebono at isang SH-60K Seahawk helicopter. Nagbigay suporta rin ang Philippine Coast Guard gamit ang BRT Melchora Aquino at BRT Kate San Agustin, na mahalaga ang naging papel sa pagpapalakas ng maritime domain awareness sa West Philippine Sea. Tampok sa aktibidad ang magkakasunod na koordinadong operasyon sa dagat at himpapawid gaya ng Rendezvous Time, Communication Check Exercise, MDA Contact Reporting, Resupply at Sea Approach, Anti-Submarine Warfare Exercise, Cross-Deck Landing Exercise, Division Tactics o Officer of the Watch Maneuver na sinabayan ng Photo Exercise, at Final Exercise. Binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na ipinakikita ng nagpapatuloy na MMCA series ang matibay nitong pangako sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng Pilipinas, at sa pagpapahusay ng collective defense readiness kasama ang mga kalyadong bansa. Binibigyang diin din ng mga aktibidad na ito ang determinasyon ng Pilipinas na protektahan ang mga karagatang saklaw nito, habang pinalalakas ang pagpigil
pagpipigil sa banta, pagpapalawak ng interoperability, at pagsusulong ng malayang paglalayag, alinsunod sa rules-based international order sa Indo-Pacific region. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.